Capricorn, makinig kang mabuti dahil ang mensaheng ito ay hindi aksidente. Ang katahimikan na nararamdaman mo ay kailanman hindi walang laman, ito ay ang tadhana na nagpipigil ng hininga. Sa likod ng katahimikan na iyon, may bagyong matagal nang nabubuo at ngayon, handa na itong sumabog. Ang mga bagay na hindi nila sinabi sa iyo, ang mga lihim na itinago nila sa dilim, ay handa nang lumabas. Hindi lang ito tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa iyo, sa iyong kapalaran, at sa katotohanang nais iparinig sa iyo ng universo ngayon. Capricorn, maligayang pagdating sa pagbasa na ito. May mga sandali sa buhay na mas malakas ang katahimikan kaysa sa mga salita. Nararamdaman mo ba ito? Ang bigat ng katahimikan, na parang may kaluluwa sa paligid mo, ngunit natatakot magsalita. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi natin, kapag tahimik ang paligid, may lihim na nangyayari. At iyan mismo ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon. Ang kanilang katahimikan ay kailanman hindi lang kawalan, ito ay isang nakatagong bagyo na naghihintay ng tamang oras upang pumutok. Ang tadhana ay hindi nasasayang ang oras, ginagamit nito ang katahimikan upang ihanda ang puso, upang gumawa ng puwang para sa katotohanan, at upang gabayan tayo tungo sa dapat nating malaman. Sa pagbasa na ito, ating ibubunyag ang bagyo sa likod ng kanilang katahimikan, ang mensaheng matagal nang itinatago ng universo, at ang mga hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong puso at tanggapin ang mga biyayang handa nang dumating. Ang bigat ng katahimikan. Capricorn, ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng mga salita. Isa itong sariling wika. At sa iyong kwento, mabigat ang katahimikan nila, may mga katotohanang kinatatakutan nilang sabihin, damdaming hindi nila makontrol, at mga pagsisising hindi nila kayang aminin. Isipin mo ito, bawat mensaheng hindi nasagot, bawat gabing naghintay ka ng walang salita, bawat panaginip na nagpapaalala sa iyo ng kanila, wala ni isa ang aksidente. Sa paniniwalang Pilipino, ang katahimikan bago ang bagyo ay hindi pangkaraniwan. Sabi ng matatanda, kapag biglang tumahimik ang hangin, may paparating na malakas na ulan. At sa buhay mo, ganito mismo ang nangyari. Ang katahimikan nila ay hindi kapayapaan, ito ang katahimikan bago sumiklab ang isang makapangyarihang pangyayari. Ipinapakita ito ng tarot. Ang Four of Swords ay sumisimbolo ng pahinga, pag-urong, at malalim na pagninilay. Umatras sila hindi dahil tumigil na silang magmahal, kundi dahil hindi mapalagay ang kanilang kaluluwa. Ang High Priestess ay bumubulong ng mga lihim, damdaming itinago sa dilim, mga salitang hindi nasabi. At ang Two of Swords ay nagbubunyag ng pag-aalinlangan, isang pusong nag-aaway, hindi makapili sa pagitan ng pride at pag-amin. Ngunit narito ang katotohanan, Capricorn, hindi kayang magtagal ng katahimikan magpakailanman. Tulad ng hangin na bumibigat bago ang ulan, ang enerhiya ay nagiging hindi matiis kapag hindi nasasabi. Ang katahimikan nila ang kumakain sa kanila, nagiging mga gabing walang tulog, magugulong isip, at mga luha na itinatago. Kahit hindi mo makita, ang bagyo sa loob nila ay matagal nang yumanig sa kanilang kaluluwa. Maaaring naisip mo, nakalimutan na ba nila ako? Wala ba akong halaga? Ngunit malinaw ang tadhana, kung nakalimutan ka na talaga nila, hindi mo pa rin mararamdaman ang presensya nila hanggang ngayon. Sa pamahiing Pilipino, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, senyales ito na hindi mapalagay ang kanilang espiritu at tinatawag ka nila. At ito mismo ang dahilan kung bakit malakas ang katahimikan ngayon. Ang katahimikan nila ay hindi pagtanggi. Hindi ito pagtatapos. Ito ay paraan ng kanilang kaluluwa para bumili ng oras, para iwasan ang katotohanang hindi pa sila handang harapin. Ngunit hindi hinahayaan ng universo na manatiling nakatago ang katotohanan ng matagal. Malapit na, Capricorn, makikita mo na ang bigat ng kanilang katahimikan ay hindi para itulak ka palayo kundi para ihanda ka sa bagyong malapit ng sumiklab. Ang nakatagong bagyo. Capricorn, kakaiba ang mga bagyo. Bihira silang dumating ng walang babala. Biglang bumibigat ang hangin, nag-iba ang kulay ng langit, umiiba ang ihip ng hangin at saka biglang sasabog ang lahat. Sa iyong buhay, ang katahimikan na kinakaharap mo ay hindi kailanman pagtatapos, ito ay babala ng mas malaki pang mangyayari. Ang kanilang katahimikan ay nagtatago ng isang bagyo ng damdamin na hindi na nila kayang pigilan. Akala nila ang paglayo ang makakaprotekta sa inyong dalawa, ngunit ang tadhana ay may paraan ng paglabas ng katotohanan. Habang mas matagal silang nanahimik, lalo lamang lumalaki ang bagyo sa loob nila, halo ng pagsisisi, pananabik, at hindi masabing pag-ibig. Kinukumpirma ito ng tarot.
Ang Tower card ay nagpapakita ng biglaang pagyanig, pagbagsak ng mga kasinungalingan, pagkawasak ng mga pader na nagtatago ng katotohanan, at mga revelasyong hindi na mapipigilan. Ang Knight of Swords ay sumasalamin ng biglang pagkilos, mga salitang biglang mabibigkas, mga mensaheng kailangang maihatid. At ang Wheel of Fortune ay umiikot, nagpapaalala na pansamantala lamang ang katahimikan. Hindi maiiwasan ang pagbabago, at hindi maghihintay magpakailanman ang tadhana. Ngunit paano mo malalaman kung malapit nang sumabog ang bagyo? Sa kulturang Pilipino, itinuturo ng ating matatanda na hanapin ang mga senyales. Isang kandilang kumikislap sa gabi, biglang malakas na hangin na dumadaan sa bintana, o panaginip ng ulan o alon, hindi ito mga aksidente. Ito ay mga pahiwatig, mga bulong ng espiritu na inihahanda ka ng di nakikitang mundo sa paparating. Marahil naramdaman mo na ito, Capricorn. Ang biglang kilabot sa 3:00 ng madaling araw. Ang tunog ng iyong pangalan na bumabalik sa isip mo kahit walang nagsasalita. Ang mga panaginip na nagpapagising sa iyo na may luha o katanungan. Hindi ito basta-basta. Ito ang mga unang patak ng ulan bago ang bagyo. Malinaw ang tadhana, hindi kayang pigilan ng kanilang katahimikan ang dapat mong matanggap. Darating ang mensahe, masasambit ang mga salita, at lilitaw ang mga damdaming matagal nang nakabaon. Ngunit tandaan mo ito, hindi para sirain ang bagyo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag malakas ang ulan, nililinis nito ang lupa, hinuhugasan ang alikabok, at inihahanda ang lupa para sa bagong pagtubo. Ganoon din ang bagyong ito, nililinis ang daan sa pagitan nyo, hinuhugasan ang mga kasinungalingan, pagdududa, at takot. Capricorn, ihanda mo ang iyong sarili, ngunit huwag kang matakot. Ang nakatagong bagyong nabuo sa kanilang katahimikan ay hindi parusa, ito ay pagbitaw. Ito ang tadhana na binabasag ang mga pader na humiwalay sa inyo. At kapag dumating ito, makikita mo ang katotohanan sa iyong sariling mga mata, at mararamdaman mo ang universo na nagpapaalala, walang lihim ang mananatili sa dilim magpakailanman. Ang espiritual na kahulugan sa likod ng kanilang katahimikan. Capricorn, ang katahimikan ay madalas maramdaman na parang pag-abandona, pero sa wika ng espiritu, ang katahimikan ay kailanman hindi walang laman. Isa itong espasyo kung saan nag-uusap ang mga kaluluwa ng walang salita, kung saan bumubulong ang di nakikitang mundo ng mga bagay na kinatatakutang ipahayag ng bibig. Sa paniniwalang Pilipino, madalas sabihin ng ating mga matatanda, kapag hindi nagsasalita ang tao, ang puso niya ang sumisigaw. Kapag ayaw magsalita ng isang tao, ang puso niya ang lalong nag-ingay. At ito mismo ang nangyayari sa inyong koneksyon. Ang katahimikan nila ay hindi pagtanggi, kundi isang nakatagong pag-uusap sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng kanila, isang pag-uusap na nagpapatuloy kahit may distansya. Sinasang-ayunan ito ng tarot. Lumalabas ang hermit, hawak ang kanyang parol sa dilim, nagpapakita na ang katahimikan ay panahon ng panloob na paghahanap. Hindi siya nawala, Capricorn, naligaw lang siya sa sariling pag-isip, sinusubukang hanapin muli ang liwanag. Sumikat ang buwan, nababalot ng hiwaga, ilusyon, at kawalan ng katiyakan. Ipinapakita nito na ang katahimikan ay puno ng takot, takot sa katotohanan, takot sa pagiging bukas, takot sa hatak ng tadhana. At narito ang The Lovers, hindi lamang simbolo ng pag-ibig, kundi ng pagpili. Ang katahimikan nila ay bigat ng pag-aalinlangan, isang kaluluwang hinahati sa pagitan ng pagtatago at pag-amin. Espiritual, may layunin ang katahimikan. Tinuturuan nitong magtiyaga, sinusubok ang pananampalataya, at pinalalakas ang intuisyon. Balikan mo, Capricorn, kahit sa katahimikan, hindi mo ba sila naramdaman? Hindi mo ba sila napanaginipan? Hindi mo ba naramdaman ang enerhiya nilang humihila sa iyo kahit sinusubukan mong kumawala? Ito ay dahil ang katahimikan ay hindi pumuputol ng tali sa pagitan ng mga kaluluwa. Sa halip, pinatatatag nito ang di nakikitang sinulid, pinipilit ang dalawang espiritu na makinig gamit ang puso at hindi lamang ang tenga. Sa pamahiing Pilipino, kapag bigla mong napanaginipan ang isang tao matapos ang mahabang katahimikan, ibig sabihin hindi mapalagay ang kanilang espiritu, naghahanap, hindi matahimik. Kapag bigla sumasakit o tumutunog ang iyong tenga ng walang dahilan, sinasabi ng tao, may nag-iisip sa'yo. At kapag may paru-paro o gamu-gamo na pumasok sa bahay mo sa gabi, pinaniniwala ang dala nito ang mensahe mula sa isang taong hindi kayang magsabi ng kanyang katotohanan ng direkta. Hindi ito mga aksidente. Paalala ito na madalas ang katahimikan ay tulay, hindi pader. Capricorn, unawain mo ito, ang katahimikan na tiniis mo ay hindi kailanman para parusahan ka.
Ito ay paraan ng tadhana upang ihanda ka, upang palalimin ang iyong intuisyon, patalasin ang iyong pananampalataya, at turuan kang makinig lampas sa mga salita. Ang espiritu nila ay tinatawag ka kahit sa katahimikan. At malapit na, ang mga bagay na matagal ng bulong lamang ay hihilingin ng masabi ng malakas. Malinaw ang espiritual na kahulugan ng kanilang katahimikan, hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ito ang banal na paghinto bago magsimula ang susunod na kabanata. Ang pagputok ng katahimikan. Capricorn, bawat katahimikan ay may hangganan. Tulad ng langit na hindi kayang pigilin ang ulan magpakailanman, ang puso ay hindi rin kayang itago ang katotohanan nang hindi ito tuluyang sumasabog. Ang matagal nang nakatago sa kanilang katahimikan ay ngayon nagtutulak palabas, at inihahanda ka ng universo para sa sandaling magbabago ang lahat. Marahil naramdaman mo na ito, ang tensyon sa hangin, ang bigat sa iyong dibdib, ang biglaang pag-alala sa kanila sa mga oras na hindi mo inaasahan. Hindi ito aksidente. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tila napakatahimik ng paligid, kapag pati aso ay tumitigil sa pagtahol, senyales ito na may mangyayaring kakaiba. Ang katahimikan ay hindi kapayapaan, ito ay babala. Ito ang hudyat ng pagputok bago dumating ang bagyo. Ipinapakita ng tarot ang pagbabagong ito ng malinaw. Ang Ten of Wands ay sumasagisag sa pasaning hindi na kayang buhatin pa. Pinahirapan sila ng katahimikan, daladala ang damdamin na parang apoy na naglalagablab sa loob, ngunit hindi mailabas. Lumitaw ang Justice card, humihingi ng balanse, humihingi ng katotohanan. Ang mga nakatago ay dapat ilantad, ang mga hindi makatarungan ay dapat ituwid. At saka sumisikat ang Judgment card, nananawagan ng paggising, muling pagsilang, at pagbubunyad. Ito ang enerhiya ng kanilang pagputok, hindi sila mananatiling tahimik dahil mismong tadhana ang humihila ng mga salita mula sa kanila. Capricorn, maaaring makatanggap ka ng biglaang mensahe, isang tawag sa kalagitnaan ng gabi, o isang hindi inaasahang pagkikita na tila sadyang itinakda. Ang pagputok ay hindi dumarating ng dahan-dahan, ito'y sumasabog. Tulad ng kulog na biglang bumibiyak sa langit, darating ang katotohanan sa oras na hindi mo inaakala. Ngunit alamin mo ito, ang universo ay hindi narito para saktan ka. Sa karunungang Pilipino, sabi ng matatanda, pag malakas ang ulan, may nililinis ang langit. Hindi para manira ang bagyo, ito'y naghuhugas, nagpapadalisay, at nag-aalis ng hindi na dapat manatili. Kaya kapag sumiklab ang bagyong ito, ihanda ang iyong puso. Huwag katakutan ang kanilang mga salita, kahit dumating ito kasama ng luha, pagsisisi, o pagmamadali. Hindi ka pinarurusahan ng tadhana, ito'y paglaya ninyo mula sa bilangguan ng katahimikan. Ito ang sandali kung saan hindi na kayang magpanggap ng kaluluwa. Ito ang oras ng pagbagsak ng mga maskara, at ng katotohanang hindi na matatakasan. Capricorn, huminga ka ng malalim. Malapit na ang pagputok, at kapag dumating ito, hindi ito magiging banayad, ngunit ito'y kinakailangan. At pagkatapos ng bagyo, makikita mo ang lahat ng malinaw, na para bang hinugasan ng universo ang alikabok sa iyong mga mata. Hindi kayang magtagal ang katahimikan, at ngayon handa nang magsalita ang tadhana. Ano ang nais ng universo na gawin mo? Capricorn, kapag nagdadala ng bagyo ang tadhana, hindi ito dumarating para subukin ang iyong kahinaan, dumarating ito para gisingin ang iyong lakas. Nabuhat na ng katahimikan ang bigat nito, papalapit na ang bagyo, at malapit na ang oras ng pagputok. Ngunit ngayon, ang tanong ay, ano ang nais ng universo na gawin mo? Ang unang mensahe ay malinaw, protektahan ang iyong puso, ngunit huwag mo itong isara. Sa kulturang Pilipino, kapag dumarating ang bagyo, tinatakpan ng pamilya ang mga bintana, pinatitibay ang kanilang tahanan, ngunit kailanman hindi nila iniiwan ang bahay. Ganoon din dapat ikaw, bantayan ang iyong espiritu, ngunit huwag mong isara ang pintuan sa mensaheng nais ihatid ng tadhana. Ang tarot na Strength card ay nagpapaalala na ang kabutihan ay mas malakas kaysa galit, at ang pagtitiyaga ay mas makapangyarihan kaysa takot. Ang ikalawang gabay, makinig sa mga senyales. Capricorn, matagal nang nagsasalita ang universo sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip, numero, at damdamin. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numero, gaya ng 11 oras 11 minuto o 2 oras 22 minuto, ito ay banal na senyales na malapit na ang pag-ayon. Kung biglang tumutunog ang iyong tainga, o nakakaramdam ka ng malamig na kilabot sa gabi ng walang dahilan, hindi ito basta-basta. Sa pamahiing Pilipino, kapag bumubulong ang di nakikita, ibig sabihin ginagabayan ng espiritu ang iyong mga hakbang. Pansinin ito.
Ang ikatlong hakbang, ihanda ang iyong sarili espiritual. Kapag may banta ng bagyo, ang ating mga matatanda ay nagsisindi ng kandila upang anyayahan ang kapayapaan at proteksyon. Maaari mo rin itong gawin. Kumuha ng puting kandila, sindihan ito sa gabi, at bulongin, tinatanggap ko ang katotohanan, pinapalaya ko ang takot, nagtitiwala ako sa aking tadhana. May ilan ding Pilipino na humahawak ng pilak na barya sa kaliwang kamay habang nananalangin, naniniwalang ito ay humihila ng kaliwanagan at biyaya. Ang mga simpleng gawaing ito ay hindi basta pamahiin lamang, iniayon nito ang iyong enerhiya sa agos ng universo. Sa huli, tinatawag ka ng universo na magtiwala. Maaaring nyanig ka ng katahimikan. Maaaring pinagdudahan ka ng kanilang pagkawala. Ngunit hindi bulag ang tadhana, Capricorn. Nakikita nito ang iyong sakit, nararamdaman nito ang iyong mga luha, at batid nito ang iyong lakas. Kapag sumabog ang bagyo, kailangan mong maging handa hindi lamang upang marinig ang kanilang mga salita, kundi upang magpasya kung ano ang kahulugan nito sa iyong paglalakbay. Huwag magmadali, huwag matakot, hayaan mong magbukas ang tadhana sa tamang oras. Capricorn, inihahanda ka ng universo para sa isang makapangyarihang pangyayari. Protektahan ang iyong puso, magbantay sa mga senyales, gawin ang iyong mga ritual ng may pananampalataya, at mahigpit na kumapit sa tiwala. Ang katahimikan ay pinili nila, ngunit ang revelasyon ay sa tadhana. At ngayon, ang tadhana ay kumikilos pabor sa iyo. Capricorn, tinahak mo ang landas ng katahimikan, naramdaman mo ang bagyong unti-unting nabubuo, at nanatili kang matatag kahit nakatago sa mga anino ang katotohanan. Hindi ka nakalimutan ng tadhana. Bawat luha, bawat panalangin, bawat gabing walang pahinga, lahat ito ay tinipon ng universo. At ngayon, ang katahimikan na minsang sumakit sa iyo ay malapit nang magbago tungo sa kaliwanagan, paglaya, at pagbubukas ng pinto patungo sa mas dakilang bagay. Tandaan mo ito, ang mga bagyo ay hindi ipinapadala para sirain ka. Sa karunungang Pilipino, kapag bumubuhos ng malakas ang ulan at bumabaha, nililinis din nito ang lupa, inihahanda para sa bagong buhay na tutubo. Ganoon din ang puntong ito, hindi ito para pahinain ka, kundi para alisin ang lahat ng kasinungalingan upang ang matira ay pawang katotohanan, pag-ibig, at biyaya. Capricorn, ang papel mo ngayon ay hindi matakot kundi magtiwala. Magtiwala na inaayos ng tadhana ang mga pangyayari para sa pinakamabuti mong kapakinabangan. Magtiwala na ang katahimikan ay pansamantalang paghinto lamang, hindi katapusan. Magtiwala na ang nakalaan para sa iyo ay laging babalik, gaano man ito kalayo naligaw. Bumubulong ang universo, anak, huwag kang matakot, ang para sa iyo ay para sa iyo. At ngayon, habang nagtatapos ang isang kabanata at nagsisimula ang bago, dalhin mo ang mga afirmasyong ito sa iyong puso. Sabihin mo ito ng malakas kung kaya mo. Isulat mo. Hayaan mong mabuhay ito sa iyong espiritu, dahil ang mga salita ay may kapangyarihan, at ang iyong tinig ay kayang magbukas ng mga pintong minsang sinarhan ng katahimikan. Mga afirmasyon para sa Capricorn. Ako'y nagtitiwala sa aking tadhana kahit hindi malinaw ang daan. Pinalalaya ko ang takot at tinatanggap ang katotohanan sa aking buhay. Ako'y pinoprotektahan ng liwanag, ginagabayan ng universo. Iginagalang ko ang katahimikan, ngunit handa na akong tumanggap ng revelasyon. Ako ay karapat-dapat sa pag-ibig, kaliwanagan, at kapayapaan. Pinalalaya ko ang mga hindi na nakakatulong at binubuksan ko ang aking puso sa mga biyaya. Ako'y nakaayon sa banal na panahon. Naniniwala ako na ang para sa akin ay hindi kailanman mawawala sa akin. Ulitin mo ang mga salitang ito, Capricorn, lalo na sa mga sandali ng pagdududa. Ito ang magiging muog ng iyong puso at paalala sa iyong espiritu na ang mga bagyo ay pansamantala lamang. Sa likod ng mga ulap, laging naghihintay ang araw upang muling sumikat. Habang nagpapatuloy ka, tandaan, ang katahimikan ay kailanman hindi katapusan ng iyong kwento. Ito ay paghahanda. Ang nakatagong bagyo ay hindi ipinadala upang wasakin ka, ipinadala ito upang gisingin ka. At ngayon, habang inilalantad ng tadhana ang katotohanan, ikaw ay mas malakas, mas matalino, at higit na handa kaysa dati na tanggapin ang inihanda ng universo para sa iyo. Capricorn, huminga ka ng malalim. Bitawan ang bigat. Yakapin ang hindi alam ng may pananampalataya. Unti-unting nabubukas ang iyong tadhana, at malapit na, ang mga salitang hindi kailanman nasambit ay aabot sa iyong pandinig. At kapag nangyari yon, malalaman mo, laging nagsasalita ang universo, kahit sa katahimikan.